Hello po! Kamusta po kayo mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at samahan niyo po. Tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Ito po, komentuhan po natin. Hanggang Malacanang po ay hindi po nila tinatantanan si Senator Robin Padilla. Doon po sa walang kamatayan na alias na ginagamit po ng mga informante o yung tinatawag na mga asset, na mga intelligent, mga kababayan. Hanggang Malacanang po ay binabatikos po si Robin Padilla pagdating po sa alias. Samantalang sila, mga kababayan, kung magnakaw sila, di umano, pati maleta, may alias. Unbelievable. Pakinggan po natin, mga kababayan, ang Malacanang, hindi na rin po mga kababayan nagpadaig sa issue ng alias. Pakinggan po natin at panurin. Afternoon. Ma'am, reaction lang po ng palasyo sa ginawang paghahambing po ni Senator Robin Padilla sa paggamit ng aliases ng mga bayani noong panahon ng himagsikan at sa paggamit ng aliases po sa OBP Confidential Fund receipts. Ito po ay naging maliwanag naman at nakita ng karamihan ng ating mga kababayan kung paano ba nagtanong ang ating butihing Senador Robin Hood Padilla. At ginamit niya ang mga pseudonym na ginamit ng ating mga bayani upang ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi agad malaman dahil sa kanilang mga ginagawang mga pagsulat upang ipagtanggol ang ating mga kababayan nung tayo ay nasasapop ng mga dayuhan. Inihambing niya ito sa mga aliases na nagamit sa mga resibo na isinumite ng Office of the Vice President. Ikinumpara niya ang ating mga bayani sa tulad nila Mary Grace Piatos, Andy Lim, Pagong, Pusa at Belat. At masasabi natin ang facts kung paano ba nagkaiba. Hindi tayo huhusga at hayaan natin ang mga kababayan natin at ang mga senador ang siyang humusga rito. Pero para bigyang kaalaman ang ating mga kabataan at ang ating mga kababayan. Unang-una, makikita po natin ano ba yung pagkakaiba ng mga bayani noon sa mga pangalan ng mga di umanong aliases dito sa mga resibo. Nakita niyo po mga tambay, yung mga resibo po yung galing po kay Colonel La Chica po yun eh. Kasi yung mga alias po o alias, yung po yung mga asset, yung mga intelligent, di ba, yung mga informante na ginamit po ni Colonel La Chica. Yung po ay mga aliases. Hindi po galing yon, hindi po yun galing sa Vice President. Kaya nga ayaw nila ipatawag si Colonel La Chica dahil siya po makakasagot sa mga aliases, sa mga alias. Kung bakit may alias Piatos, may alias Hontiveros, may alias De Lima, may alias kung ano-anong alias ang sinasabi po ron dahil marami pong informante. Hindi po ba? Kaya lang po talagang pinalalaki lang po nila issue dahil kailangan po nilang sirain ang Vice President pati po si Senator Robin Padilla. Ang makakasagot po niyan yung ayaw po nilang ipatawag sa Senado. Ayaw ipatawag ng prosecution si Colonel La Chica. Bakit kaya? Hindi po ba? Confidential intel fan yan. Ang nakakaalam ng mga aliases, si La Chica. Hindi naman po kami bobo tanga. Huwag nyo kaming gawin tanga. Ito pong tinatawag na PICC at ICC, ginagawa pong tanga at bobo ang mga Pilipino. Samantalang po, pagdating po ng deliver ng mga pera sa kanila, ay ginagamitan din po ng alias. Ano po ang alias? Pag dinideliver na po ang pera sa kanila, di umano, pakinggan po natin ang mga ex-marine kung ano po ang tawag o alias sa pera pagdating po sa deliver sa kanila, di umano. Isa-isahin po natin yung alias. Pambihira. May alias At buhay. the time po, sir, when I... Paano nyo nalaman na pera ang laman ng maleta? No? Ang sabi nila, baka iba ang laman yan.
maleta lang ang nakita nyo, hindi nyo naman nakita yung laman. Pwede bang sagutin nyo yung ganong mga criticism? Sir, para masagot po yan tanong na yan. Doon pa lang sa taas, sir, sasabihan ka na ng executive assistant na ingatan niyang maleta na yan dahil basura ang laman. So doon pa lang, sir, basura. Yung tinatawag na namin na basura ay pera. At saka minsan po, nakikita rin po namin na nagbibilang po sila. Madagdag ko lang din, sir. Hindi naman siguro kailangan ng security at saka bulletproof na mga sasakyan kung sayote siguro laman ng maleta. Pero dahil sa pera po, kailangan po ng maraming security at saka bulletproof na sasakyan. Nakita niyo mga kababayan? Pati po ang pera ay may alias. Ano po ang alias ng pera? Na i-deliver po sa kanila, di umano, mali-maleta. Basura po ang alias. Alias basura, mga kababayan. Kaya nakakalungkot. Pagka po ang basura sa kanila, mga kababayan, okay lang po gumamit ng alias sa mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Basura, palibasa, basura po yung dadalan ng maleta. Ito pa po, nung hindi pa po nagre-recant si Orly Gutesa, siya po ang una nagsabi po, mga kababayan, sa alias ng maleta. Ito po, pakinggan po natin si Orly Gutesa nung hindi pa nasusuhulan di umano. I don't wanna talk. Ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namomonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namomonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your So Honor. yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Yeah, mga kababayan, 3 times a week ang deliver ng alias basura. Basura po ang alias. Mga kababayan, ibang klase, no? Pero yung alias po na alias Piatos, na nakatanggap po ng 70,000, doon po sa informante, galit na galit po sila. Pero yung nakatanggap po ng alias basura na mali-maleta, hindi po sila nagagalit at hindi po nila kino-question. Ito pa po, ibalik tanaw pa po natin si Saldico, mga kababayan. Pakinggan po natin si Saldico. Kulang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Mga kabayan, totoo po. Kaya napakahirap pong paniwalaan din yung pagre-recant, pagbawi po ng testimony ni Gutesa. Bakit po? Pinatotohanan po lahat ni Saldico Natotoo lahat ang sinabi nung unang pahayag ni Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang, nag-deliver siya kay Martin ng mali-malitang basura at nag-deliver din siya sa Ilocos. Doon po sa Ilocos ang tumanggap daw po doon di umano ay isang charis. Mga kababayan, ayan.
Yan po ang dapat po natin tanungin. Kaya lang, hindi naman po tatanungin ng mga mainstream media yan eh. Dahil sila po yung nakatutok lang sa Vice President. At kung sino po ang nagsasabi ng katotohanan at yung po ang kanilang babakbakan at yung po ang kanilang sisirain, mga kababayan. Minamasama po nila ang alias, dahil ginagamit ng mga informante, ginagamit ng mga intelligent, ginagamit ni Colonel La Chica, alias, para po proteksyonan ang mga asset, ang mga informante, ang mga intelligent. Kailangan po proteksyonan ang buhay niyan, pati pamilya niyan. Kaya gumagamit po ng alias. Pero pagdating po sa Malacanang, hindi po pwedeng alias. Kailangan totoong pangalan. Kailangan ilagay mo ang totoong pangalan. I-submit mo sa COA ang totoong pangalan. Kaya nga po nagtatanong din po tayo eh. Ganon din po ba mag-submit ang mga may hawak na confidential fund? Ang mga intelligent fund? Ganon din po kaya mag-submit sa COA? Totoong pangalan kaya ang sinasubmit nila? Hindi kaya alias? Bakit ayaw po sabihin ng Malacanang na ang Pangulong Marcos ay nagsasubmit sa COA na totoong pangalan ang sinasubmit, hindi alias? Totoong pangalan ang ibinibigay sa COA. Pati po ang military, pati ang AFP, pati ang PNP, lahat ng gumagamit ng confidential intel fund ay totoong pangalan at walang alias ang kanilang mga informante. Bakit ayaw nilang isabihin sa atin para masabing tanging ang Vice President lang gumagamit ng alias at sila'y hindi? Hindi po ba? Hindi nila kayang sabihin. Kasi gumagamit din po sila ng alias o alias para po maproteksyonan ng mga informante, mga intelligent, di ba? Mga asset, mga investigador. Hindi po ba? Sa kasino papasok dyan? Di po ba? Dahil gumagamit din po yan ng mga asset sa labas na hindi po pulis, hindi militar, hindi sundalo. Mga pangkaraniwang mamamayan, gumagamit po yan ng intelligent. Hindi po ba? Ikaw ba naman, papasok ka dyan? Ibubuhos mo buhay mo na walang proteksyon? Di po ba? Hindi ka gagamit ng alias, delikado ka. Patay ka. Madali kang maikilala. Hindi po ba? At yan po ay itinatago po yan. Intelligent po yan. Ganyan po ginagawang tanga, bobo ng nakaupo po ngayon. Lalong-lalo po yung tinatawag po na PICC at ICC sa Malacanang. Ginagawa pong tangat bobo ang mga Pilipino. Ngayon, yung sinabi po ni Robin Padilla na hinalimbawa niya mga aliases sa mga bayani dahil umiiral na po ang alias. Magmula pa noon, panahon ng ating mga bayani para hindi sila mahuli. Yun po ang logic noon para maitago ang pagkakakilanlan nila dahil sila po'y nagiging asset din. Di po ba? Yung mga alias nila, hindi sila mahuli. Ganon din po ngayon sa ating panahon dahil pati kalaban ng gobyerno may mga alias. Lalo-lalo po yung nasa bundok. Yung mga CPP, NPA, may mga alias yan. Kaya nga lang po mga tanga, sobrang tanga at bobo ang ginagawa po sa atin nung matatalino po sa pangunguna po ng tinatawag na bangag ng kanyang ate at yung tagapagsinungaling na tinatawag di umano dahil po sa laki ng pakinabang. Kaya nga po nabansagan ng PICC at ICC dahil po sa laki ng pakinabang. Hindi po ba? Yan po mga kababayan. Ang hanggang Malacanang ay hindi po nilulubayan si Senator Robin, mga kababayan. Samantalang hanggang ngayon ay umiiral ang alias. Pati po sa mga politiko, may mga alias na rin po. Ano po ang alias ng mga politiko? Buhaya, crocodile. Ang mga alias ng mga politikong magnanakaw, buhaya, may lupin pa. Hindi po ba?
Kaya po, wag po tayo magpakatanga at magpakabobo sa mga sinasabi po ng tagapagsinungaling nila. Di umano. Paninira lang po yan dahil natatakot po sila sa sarili nilang multo. Lalo-lalo po ang isang damukal na korupsyon at ang ginawa pa nilang pagkidnap sa dating Pangulong Duterte. Di umano. Maraming salamat po mga kabayan. Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. At maraming salamat po sa inyo pong suporta sa Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po mga kabayan sa inyo pong comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po at patuloy pong subscriber sa inyo pong lingkod. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa inyo po mga tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At God bless po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. Samahan po natin maraming dasal na tayo po maingatan. Bye-bye.